Noon pa man, may crush na si Zaria Salvarez kay Blaze Del Fiero. Pero alam niya na wala siyang chance rito dahil lalaki rin ang gusto nito. Simpleng paghanga lang naman yon, kaya hindi naging masakit para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa isang gabi, sa mismong anniversary party ng kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Blaze, isang pangyayari ang tuluyang magpapabago sa kanilang mundo. May nangyari sa kanila ni Blaze. Pareho silang lasing na lasing noon, kaya pareho ring nawalan ng kontrol. Nang magising, wala na silang saplot sa katawan. Nagbunga ang nangyari sa kanila, at dahil doon, kailangan siya nitong pakasalan. Habang nagsasama sila bilang mag-asawa, matututunan kaya nilang mahalin ang isa't isa? Magustuhan kaya siya ni Blaze kahit pa isa siyang bakla? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kuwentong ito. Naway magustuhan niyo po ang kuwento sa araw na ito. At huwag niyo rin po sanang kalimutang mag-iwan ng inyong komento at opinyon para mas lalo pa po nating mapaganda ang mga kuwentong inihahandog namin para lamang sa inyo. Simulan na po natin ang kuwento at samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Anong nangyari? Nanlalaki ang mga mata ni Zaria habang nakatitig kay Blaze na kinagisnan niyang katabi at kayakap sa kama. Lalo siyang natigilan nang mapansin na pareho silang walang kahit na anong saplot sa katawan. How did this happen? Hindi makapaniwalang bulalas ni Blaze. Mabilis niyang sinulyapan ang sarili niyang katawan at halos lumuwa ang mga mata sa gulat. Hoy! Sinadya mo ito ano? Nilasing mo ako para may mangyari sa atin. Ha? Excuse me? Sa tingin mo ba talaga kaya kong gawin yun sa'yo? Galit na singhal ni Zaria. You just took my virginity. Tapos ako pang pagbibintangan mo? Ang lalaking ito, walang iba, kundi ang crush niyang mas malambot pa sa mamon. Or in short, bakla. At kung paano nauwi ang lahat sa ganito? Kung paano sila napunta sa iisang kwarto, nagising na kapwa, walang saplot, at magkayakap, wala rin siyang maalala dahil sa lasing na lasing siya kagabi. Ang alam lang ngayon ni Zari, hindi niya maigalaw ang katawan sa sobrang sakit na parabang inararo siya magdamag. At kahit first time niya, hindi naman siya ganoon ka-inosente. Kaya naman alam niya kung ano ang pinakaposibleng nangyari sa kanilang dalawa. My gosh! Mas maarte pa nitong tili kesa sa kanya. Huh? This is humiliating! Hindi ko matatanggap to. Ayoko sa pechay! Bakit? Tingin mo ba gusto ko rin sa balikong talong? Oo nga, crush niya si Blaze Del Fiero. Kasi tunay naman na napakagwapo nito kahit bakla. Bukod pa sa taglay na kagwapuhan, mabait, mayaman at matalino rin. Pero kahit na crush niya ito, wala siyang balak na ibigay dito ang kanyang pagkabirhen. Kasi para kay Zaria, napaka-sacred nun at para lang dapat iyon sa kanyang pakakasalan. Kaso nangyari na nga ito. You seduce me! Noon pa alam ko na may gusto ka sa akin! Paratang sa kanya ni Blaze, habang masama ang titig sa kanya. Excuse me? Crush lang yun, no? But not to the point na gusto kong iyalay sa'yo ang virginity ko. Maluha-luha niyang tiningnan ang bedsheets na may stain ng dugo, isang patunay sa nangyari sa kanila kagabi. Ano nang gagawin ko ngayon? Halos sabi niya sa sarili. Masakit ang ulo ni Zaria dahil sa hangover, pero mas nangingibabaw ang takot na nadarama niya ngayon. Natulala siya, pilit na hinalungkat sa isipan kung ano ang nangyari, kung paanong nauwi ang lahat sa ganito. Anniversary ng kumpanya na pag-aari ng mga Del Fiero kagabi.
Imbitado sila dahil sa ka-business partner ng ama niya, ang mga Del Fierro. Natatandaan niya rin kung paano siyang uminom ng alak. Naiinis kasi siya nung makita na may kausap na lalaki ang crush niyang bading. Hindi niya na nakontrol pa ang kanyang pag-inom, na parami ata siya masyado. Nang mga sandaling iyon kasi ay busy rin ang mga kuya niya kaya't hindi nabantayan ang pag-inom niya. Nag-flashback ang lahat sa kanyang isipan. Um, Nasaan ba ang CR dito? Lasing na lasing niyang tanong sa sarili. Gosh! Why is everything spinning? Kumapit na siya sa pader para lang hindi siya matumba dahil sa labis na kalasingan. Nasusuka na ako. Where's the bathroom na ba? Ba't wala silang CR dito? Ah, I should have called my brother. Talagang umiikot na ang kanyang paningin. Kailangan niya nang mahanap ang CR dito. Nang makarating siya sa isang pinto, iniisip niya na baka iyon na ang CR, kaya't pinihit pa niya ito, pabukas at pumasok. Annoying! Bakit ba ang dilim-dilim sa CR na to? Ay! Kinapkap niya ang switch ng ilaw. Nang mabuksan niya yon, sakto namang bigla na lamang may humapit sa kanyang bewang at siniil siya ng halik. Hey! Malakas niya itong itinulak palayo at kahit malabo ang kanyang paningin, dahil sa kalasingan, pilit niya itong inaninag. Blaze? I'm feeling hot. Malalim ang tono ng boses nito, ibang-iba sa boses na madalas niyang marinig, na sobrang tinis at ipit na ipit. Help me. I need you. I need you. What's wrong with you? Kanina pa lamang, masaya itong nakikipag-usap sa kung sino mang lalaki. Parang na-in-love pa nga yata ito kanina sa kausap nito. Tapos ngayon, nangihingi ito sa kanya ng tulong. Sorry. Malalim nitong sambit sa kanyang pangalan, habang dahan-dahang yumayakap ang isang braso nito sa kanyang bewang. Inilapit nito ang muka sa kanyang leeg, at nang dumampi roon ang mainit nitong hininga, hindi napigilan ni Zari na kilabutan. Para bang sabay-sabay na nagsitayuan ang mga balahibo sa kanyang katawan. I need you. I badly need you. No! Sinubukan niya ulit itong itulak. I only need the bathroom. Tinalikuran niya na ito at takmang aalis na nang mahuli nito ang kanyang pulsuhan. Malakas siyang hinila kaya bumagsak siya sa dibdib nito. Blaze, what are you? Hindi niya natapos ang sasabihin nang mariin siya nitong halikan. I need you, Zari. I need you. Help me. Nag-iinit ang buong muka ni Zari. Habang inaalala ang mga nangyayari sa kanila kagabi ni Blaze, kung paanong pareho silang nawalan ng kontrol at kung paano nila hinayaang tangayin sila ng sandaling yun. Hoy, babae! Pumitik si Blaze sa harapan niya para bumalik siya sa realidad. Anong iniisip mo riyan, ha? Hindi ka ba kinikilabutan? Wala ka bang balak na panagutan ako? You just slept with me! Hindi ba dapat ikaw ang dapat managot dahil ikaw ang lalaki sa ating dalawa? Nandiri agad ito sa kanyang sinabi. Ha? Mukha ba akong lalaki? Yak! Mas maganda pa nga yata ako sa'yo eh. Talagang hinila pa nito ang puting kumot para takpan ang dibdib, na para bang si Zari pa ang manyakis sa kanilang dalawa. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Samantalang si Zari naman, nakatitig lang ito na may halong pagkainis.
Anong plano mo ngayon matapos mong pagsamantalahan ng napakaganda kong katawan? Hoy, for your information, ikaw ang naghila sa ating dalawa. I tried to push you away. Pero ano? You didn't let me go. You kissed me so hard. Napakiramdam ko matatanggal na yung labi ko. Look at this, oh! Inis niyang bulyaw, saka tinuro ang kanyang labi. Kita mo na? Kagagawan mo yan. Feeling ko plump pa rin ang labi ko because of your uhaw na halik kagabi. Ew! And still stings me because you wouldn't stop biting me last night. Hindi sumagot si Blaze at tumitig lang sa kanyang labi. And mind you, masakit din ang buong katawan ko because of you. Ikaw nga tong panay pagmamakaawa ng I need you sa ating dalawa. That's not true! Tanggi nito sabay iwas ng tingin. Bahagya pa itong tumikhim bago muling nagsalita. Ikaw ang umakit sa akin. Pinagsamantalahan mo ko. Kapal naman ang mukha mo, no? Ay, ano na ang gagawin ko ngayon? Paano kapag nalaman to ng magulang ko? Ano na lang kaya iisipin nila sa bunso nilang anak? Pakiramdam ko para akong kalapating mababa ang lipad. I can't believe tumikim ako ng tilapia. Kapal talaga ng mukha mo, no? Bigla niyang kinuha ang unan at hinampas rito na mabilis naman itong sinalag ng braso. How dare you! Patuloy niya itong hinampas ng unan. Panagutan mo ako! Bigla nitong hinuli ang magkabila niyang pulso, saka siya marahang itinulak pahiga bago dumagan sa ibabaw niya. Nakapind ang kamay niya sa magkabilang gilid ng kanyang ulo, kaya wala siyang kawala rito. Can you calm down? Singhal nito, this time, sa malalim at hindi ipit na tinig. How can I? I made a promise to myself. Ibibigay ko lang ang sarili ko sa lalaking pakakasalan ko. Hindi sa baklang mas maarte pa sa akin. Nagtama pa ang kanilang mga mata. Hindi malaman ni Zari kung namamalikmata lang ba siya o sadyang may kakaibang kislap sa luntian nitong mga mata. Dahan-dahang bumaba ang tingin nito sa kanyang ilong, saka sa kanyang labi, bago muling umakyat at tumitig sa kanyang mga mata. What? You did this on purpose para pikutin ako? Kapal! Kahit na crush kita, hindi sasagi sa isip kong pikutin ka, no? Ngumisi ito at bahagyang nagtaas ang kilay, dahilan upang lalo pang mag-init sa hiya ang mukha ni Zari. Nasa ilalim siya nito habang nakadagan sa kanya. Halos wala ng pagitan ang kanilang mga katawan. At saka lamang muling sumagi sa isip niya na pareho pa silang walang saplot. Napalunok si Zari nang muling sumagi sa isip niya ang mga nangyari sa kanila kagabi, maging ang mga salitang naibulalas niya sa gitna ng bugso ng damdamin. Lalo pang tumaas ang kilay ni Blaze nang mapansin ang pamumula ng kanyang mukha. Muli nitong ibinaba ang tingin sa kanyang labi. Kitang-kita ni Zari ang marahas na paglunok nito, kasabay ng bahagyang pag-angat at pagbaba ng Adam's apple nito. Bakit ka ganyan makatingin sa labi ko? Sinugatan mo na nga eh. Ilang beses itong napakorap bago para bang may naisip, kaya bigla itong lumayo sa kanya. Naupo rin siya at masama itong tiningnan. Takpan mo nga yung dibdib mo! Porket wala ako niyan niyayabang mo na sa akin. Lumaki ang mga mata niya at mabilis na inagaw dito ang kumot upang takpan ang kanyang dibdib. Dahil doon, nawala ang tumatakip sa ibabang parte ng katawan nito. Lalong nag-init ang buong mukha niya habang mabilis na kumilos si Blaze at tinakpan ito ng unan. It's normal. Kahit maganda ako, panglalaki pa rin ang meron ako. Bago ito bumaba ng kama, dumiretso ito sa banyo. We'll talk later. Pahabol nito bago tuluyang pumasok sa loob. Isinubsob ni Zari ang muka sa unan at doon siya tumili. Napagkasunduan nila ni Blaze na ililihim muna nila ang nangyari sa kanila. Hindi pa niya kasi kayang harapin ang magiging reaksyon ng mga magulang niya kung sakaling malaman nila.
Ilang linggo ang lumipas mula noon at ngayon ay nakikipagtalo si Zari sa kanyang ama dahil gustong-gusto siya nitong isama sa meeting nito sa mga Del Fierro. Maganda raw kasi yon para naman ma-expose siya pagdating sa business. Noon ayos lang naman sa kanya na sumasama siya sa kanyang ama. Sa totoo nga niyan, eager din siyang matuto sa business. Kaso ngayon, ayaw niyang sumama dahil paano kung makita niya roon si Blaze. Pilit niya ngang kinakalimutan ang nangyari sa kanilang dalawa. Pero sa huli, wala pa ring nagawa si Zari, kundi ang sumama sa kaniyang ama. Blaze, mahinang sabi niya nang pumasok din ito sa conference room. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata at bahagya pa itong nagkunot ng noo. Awkward na nga na may crush siya rito, ngayon mas naging awkward pa dahil sa nangyari sa kanila. Blaze, I'm glad you came. Sabi ni Mr. Del Fierro sa anak. I'm done with my meeting. Sa pananamit, kilos at pananalita pa lamang ni Blaze, walang dudang bakla talaga ito. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanila. Habang nagpapatuloy ang meeting, halos hindi na rin mapakali si Zari sa kanyang kinauupuan. Hinihiling na lang niya na sana matapos na ang meeting na ito. At the same time, hindi na rin niya mapigilan ang sariling sumuliyap kay Blaze. Napakaarte ng upo nito. Parang baklang judge sa isang beauty pageant. At the same time, sobrang seryoso rin sa meeting. Dad, CR lang po ako. Nanunuyo ang lalamunan niya na saad sa ama nang sa wakas natapos ang meeting. Marahil napansin ng kanyang ama na may kakaiba sa kanya, kaya bahagya itong kumunot ng noo, pero tumango rin. Sa CR, naghugas din siya ng kamay at pinakalma ang sarili sa loob ng ilang minuto bago naglakas na lumabas para bumalik na. Nagulat siya nang biglang may humuli sa pulsuhan niya at hinila siya sa gilid. Nanlalaki ang matang tiningnan niya si Blaze na siyang humila. What are you doing? Sinadya mo pa talagang pumunta rito para akitin ako, no? No! Pinilit lang ako ni Daddy na sumama. Nanliliit ang mata nito sa kanya. Mas lumapit din kaya't napaatras siya hanggang sa tumama ang likod niya sa malamig na pader. Blaze, what are you? Bigla nitong pinatong ang kamay sa pader. Sa gilid ng ulo niya, kaya't lalong lumaki ang kanyang mata. Kung hindi mo to sinasadya, bakit nauutal ka at halatang kinakabahan? Because you're too close! Singhal niya at itinulak ito. Ngunit kahit bakla, mas lalaki pa rin ito, kaya higit na mas malakas sa kanya. Hindi niya man lang ito napalayo sa kanya kahit konti. Nasa dibdib lang tuloy nitong expose dahil sa revealing nitong suot na top ang kamay niya. You're lying! Why would I lie? Hindi ko talaga to plinano. My dad forced me to! Tumitig ito ng diretsyo sa mga mata niya at nang makitang sincere naman siya sa kanyang sinasabi, huminga ito ng malalim at umatras palayo sa kanya. Humalukip-kip pa ito at maarteng tinaasan siya ng kilay. And ngayon pa lang, binabalaan na kita ha? Huwag na huwag kang magkakamaling isipin na pikutin ako. Hindi na ulit ako titikim ng petsay. Nandidiri at maarteng sabi nito. Lason kayong mga babae! Napaka-filingera mo naman yata ano? Tingin mo ba talaga aakitin kita? Ayoko rin naman sa balikong talong ano? Hindi kita type. Pero crush mo ako, di ba? Dati lang yun. Hindi na ngayon kasi... Kasi ano? Kasi... Nawalan siya ng sasabihin at namula ang buong muka. Wala kang masabi ano? Wala ka kasing mapupuna sa akin. Maganda na at magaling din. Hindi ka makapagreklamo sa performance ko. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, lalong namula ang buong muka niya. Kainis ka talaga, Bading! Manahimik ka nga dyan! Inirapan niya ito,
Ngumisi lamang sa kanya si Blaze. Sa lumipas na sumunod na linggo, talagang ginawa niya ang lahat para lang makalimutan ang nangyari sa kanila ni Blaze, kahit pa napapanaginipan niya na yon. Pero inaamin niyang apektado pa rin siya, lalo na nung may nabalitaang may boyfriend na raw si Blaze. At ang anak pa ng gobernador. Sa isip-isip niya, parang baliwala lang talaga kay Blaze ang nangyari. Para bang isa lang talaga iyong malalaking pagkakamali na kinalimutan na nito. Kung sa bagay, wala naman kasing nawala kay Blaze. Kahit pa may nangyari sa kanila, lalaki pa rin ito. Bakla pa rin, habang siya, wala na. Ang isa sa pinaka-iniingatan niya. Anong resulta? May sakit daw ba ako? Tanong ni Zari sa dalawang kaibigan na nagdala sa kanya sa ospital matapos niyang mawalan ng malay habang nagsha-shopping sila kanina. Nagkatinginan sina Tanya at Laura, tila may nais sabihin. Why? What's wrong? Bago pa makasagot ang dalawa, may kumatok na sa pinto. Pumasok doon ang doktor, kasunod ang nurse. Mabuti naman at may malay ka na, Miss Alvarez. Yes, maayos na rin po ang pakiramdam ko. Ano po ba ang dahilan kaya ako nawalan ng malay? You didn't know? You're 2 weeks pregnant, Miss Alvarez. Pakiramdam ni Zari, may nagpaputok ng baril sa tenga niya dahil sa sinabi ng doktor. Po? Buntis po ako? Yes, and since nasa early stage ka pa lang ng pagbubuntis, normal lang ang mga senyalis na nangyayari sa'yo. Baka mga sa susunod na linggo ay mas lumala pa ang morning sickness mo. No, this can't be! Hindi na alam ni Zari ang gagawin. Mabuti na lang at mapagkakatiwalaan ang mga kaibigan niya, kaya't hindi nila sinabi sa pamilya niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Hindi pa siya handa na maging ina at alam niyang ganoon din si Blaze, lalo pa at bakla talaga ito. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Bakit parang palagi kang tulala at malalim ang iniisip? May hindi ba magandang nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Zari. I'm not feeling well, Dad. Nagpa-check up ka na ba? Opo, Anong sabi ng doktor? ano raw po eh. Hindi niya natapos ang sasabihin. Nang pakiramdam niya, hinalukay ang kanyang sikmura. Mabilis siyang tumayo at tumakbo ng banyo at sa lababo nagsuka. Noong pakiramdam ni Zari ay naisuka niya na ang lahat ng kinain niya ngayong araw, saka lang siya nanghihinang lumabas. Ang nag-aalala niyang ama ay naghihintay sa kanya sa labas. Nang makita siya nitong nahihirapan, agad itong lumapit. Anong nangyari, anak? Ayos ka lang ba? Bakit ka nasuka? May nakain ka ba? Dalhin na ba kita sa ospital? Ayos lang po ako, Dad. Hindi niyo na po ako kailangan pang dalhin sa ospital. Ayon sa doktor, nung nagpa-check up ako, dala lang po ito ng stress at pagod. Dahil alalang-alala ang kanyang ama, ang sabi nito ay huwag muna siyang pumasok sa trabaho at magpahinga na lang muna. Which is, pabor naman kay Zari dahil lagi siyang pinapahirapan ng pagkahilo at pagsusuka niya. Ilang araw siyang nagmukmok at nagkulong sa loob ng kanyang kwarto. Nag-iisip lang siya. Paglabas ni Zari mula sa banyo, kakatapos lang magduwal. Nanlaki ang kanyang mata nang makitang nasa loob din ang magulang niya, maging ang kanyang 3 kuya. Hawak-hawak ng kanyang ina ang ultrasound na itinago niya sa ilalim ng kama, pero mukhang nahulog nang maglinis ang maid. Mom? What's the meaning of this, Zari? Buntis ka? Mom, let me explain. Buntis ka nga, anak! Napayuko siya at kinagat ang ibabang labi. Buntis ka ba, anak? Dahan-dahan siyang tumango, takot at hiyang-hiyang tumingin ng diretsyo sa kanila. Who is the father? Galit na tanong ni Kevin, half-brother niya. Umamin ka na sa amin, Zaria. Sinong ama ng dinadala mo?
At paano ka nabuntis, ha? Yumuko siya lalo at nag-init ang kanyang mata. I'm sorry. I'm sorry. I had to hide it. Who is the father, Zaria? Si Blaze. Blaze? Singhap ng kanilang ina. Umiiyak siyang tumango. Blaze Del Fiero? Uwi ka naman ng kanyang daddy. Muli siyang tumango at lalong hindi makapaniwala ang pamilya niya dahil lantaran ang pagiging bakla ni Blaze. But he's a gay! Lasing lang po kami noong may nangyari sa amin. Kailan lang? Istriktong tanong ni Roger. Noong anniversary ng kumpanya nila. That asshole! Galit na sambit ng kanyang ama. Kailangan pa itong pakalmahin ng kanyang ina dahil baka atakihin ng sakit sa puso. How dare he did this to you? I'm going to kill that asshole! Galit na galit namang saad ni Kevin. Kuya, wait! Bitawan mo ako, Zaria. Babalian ko ng buto yung hayop na yon. Hindi niya naman po kasalanan ng lahat. May kasalanan din po ako. Don't hurt him. But he did this to you, Zari. At matapos niyang gawin sa'yo to, he had the audacity to go out with Governor's son. Usually, wala talagang pakialam sa kanila si Kevin dahil hindi sila nito tanggap noon pa man. Pero ngayon, mas galit pa ito kaysa sa dalawa pa niyang kuya. That's when she knew she really fucked up. Don't hurt him, kuya. Ama pa rin siya ng magiging anak ko. Zaria! Nagbabanta na rin ang boses ni Kelvin. Hayaan niyo muna akong kumausap sa kanya. Ako muna, please. Hayaan niyo pong ayusin namin to. Sa tingin mo ba maayos pa yan kung buntis ka na? Kuya, hayaan mo na muna, Kevin. Hayaan nating mag-usap sila. Tingnan natin kung magpapakalalaki ang isang yon para sa kanyang mag-ina. Ayusin niyo ito, Zari. Kausapin mong mabuti si Blaze. Dahil kung hindi niya kayo pananagutan ng apo ko, mananagot siya sa akin. And you better ask him to break up with that governor's son. Dagdag ni Kevin. Hinayaan nga muna siya ng mga ito. Ngunit natatakot naman siya. Takot siya na baka hindi siya panagutan ni Blaze. Na baka sabihin nito sa kanya na ipalaglag na lang nila ang dinadala niya. Kasi after all, bakla ito. Lalaki ang gusto nito at tsak na lalaki rin ang gusto nitong makasamang bumuo ng pamilya. Hindi sa isang babae na tulad niya na isang pagkakamali lang para rito. At kahit pa hindi pa siya handa maging ina, ayaw niyang mawala ang baby niya at alam niyang masasaktan siya ng sobra kung maririnig mula kay Blaze ang salitang yon. Pero sa kabila ng takot, naglakas loob siya. Talagang ilang araw siyang nag-ipon ng lakas ng loob, naghanda ng sasabihin at saka siya pumunta sa opisina ni Blaze. Kung minamalas nga lang naman, hindi lang si Blaze ang naroon. Naroon din ang magulang nito na halatang nagulat nang makita siya. Zari? Hoy lalaki! Dinuro niya pa si Blaze na nagtataka siyang tiningnan. May kasalanan ka sa aking lalaki ka! What's happening here? Anong ginawa mo sa anak ng Salvares, Blaze? Nothing, Dad! Sagot ni Blaze na madaling tumayo. Anong nothing? Hindi niya nagawang tapusin ang sasabihin. Bigla nitong tinakpan ang bibig niya gamit ang kamay nito. Pinanlakihan pa siya nito ng mata habang pilit siyang nagpupumiglas. Kaya para hindi makatakas, pinulupot ni Blaze ang isang braso sa bewang niya. Ang magulang nitong nanunood ay gulat na nanlalaki ang mga mata. Don't make a scene right now. Banta ni Blaze. Natural na ang boses nito, malalim at lalaking lalaki, hindi ang usual na ipit. Tinaliman niya ito ng tingin at tinulak niya ito palayo sa kanya. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Wala, ma'am. Sagot ni Blaze sa kahinawakan ang kamay niya sa kahinila siya palabas. Sa labas tayo mag-usap. Nagmatigas siya at hindi nagpahila rito. Hindi! Gusto kong mag-usap tayo sa mismong harapan nila. Zaria,
Nagbabanta lalo ang tinig nito. Panagutan mo ako, Blaze! Huwag mo kaming itago sa kanila! Bulyaw niya rito. Matalim din ang titig. Panagutan? Biglang napatayo ang ama ni Blaze. Why? Anong ginawa sa'yo ng anak namin, Zaria? I am pregnant! What? What? Nabitawan din ni Blaze ang pulso niya sa gulat at napaatras. You're what? Buntis ako! At ikaw ang ama, Blaze! Magpo 4 weeks na! That's... May nagbunga sa nangyari sa atin, kaya kailangan mo akong panagutan! Kailangan ng ama ng magiging anak natin, Blaze! Hindi ito sumagot. Nakatulala lang sa kanya. Habang si Zaria ay naiiyak na. Kailangan mo kaming panagutan ng anak natin! Magagalit ang pamilya ko kung pababayaan mo kami! Blaze... I forgot. Hinaplos ni Blaze ang buhok sa frustration. Shit. I forgot to use the protection that night. Gosh! Napaupo ang ina nito sa pagkagulantang. Tiningnan niya muli si Blaze na hindi na maidrawing ang ekspresyon. Panagutan mo ako, Blaze. Ayoko itakwil ako ng mga magulang ko. Ayoko silang bigyan ng kahihiyan. My brothers are already mad and disappointed. Panagutan mo ako! Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata niya at nagtiimbagang habang maluha-luha naman si Zaria. Blaze! Tiningnan niya ang mukha ni Blaze at base pa lamang sa kanyang nababasa, wala itong balak na panagutan sila at gusto nitong sabihin na lalaki ang gusto nito kaya wala itong magiging pake sa kanilang mag-ina. Tuluyan ng pumatak ang luha ng dalaga. Nanlalaki ang mata ni Blaze sa gulat at bigla siya nitong hinila pabagsak sa dibdib nito para yakapin at aluin. Don't cry, Liebling. Mahina at masuyong sabi nito habang marahan na hinahaplos ang kanyang likod. Pero sa halip na tumahan, lalo lang siyang umiyak. Huwag mo kaming pabayaan ng anak natin, please. Kailangan ka namin. Kailangan niya ng ama. I won't. Don't worry. So please stop crying. Please. I'll marry you. Nagulat siya sa sinabi nito kaya bigla siyang napalayo rito. What? You said pananagutan ko kayo ng magiging anak natin. Then you have to marry me. But marrying is... That's the only way para maiwasan natin ang chismis ng mga tao. Right? Kailangan mo akong pakasalan. Oo nga at gusto niyang panagutan siya nito pero hindi naman niya in-expect na mag-aalok ito ng kasal. Nalilitong tiningnan niya ang mga magulang nito na nagulantang din sa pasya ni Blaze. My son is right. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Mrs. Del Fiero. Mas mabuti kung ikakasal kayo bago pa lumabas sa publiko na nagdadalang tao ka, iha. I'll talk to your family, Zari. Sabi naman ni Mr. Del Fiero. We'll make sure na walang kahit na ano ang magiging problema. Binalik niya ang tingin kay Blaze na hinawakan ang kanyang kamay. Are you sure about this? Yes. Sagot nito bago inabot ang isang kamay at masuyong pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Magpapakasal tayo. Samantalang buong buhay ni Blaze, ngayon lang nakita ng magulang nito na ganito siya, kaya parang panaginip lang ito. Finally, akala ko hindi na ako magkakaapo. I can't believe na magkakaroon na ako ng apo. We're so happy for the both of you. Sa totoo lang, kabaligtaran ng lahat ng ito ang inaasahan niyang mangyari. Masaya naman siya kasi pananagutan sila ni Blaze, pero at the same time, gulantang pa rin ang buo niyang pagkatao dahil magpapakasal sila. At iyon nga ang nangyari, kinausap ng mga Del Fiero ang pamilya ni Zaria. 1 linggo ang naging paghahanda nila ni Blaze para sa magiging kasal nila na civil wedding.
Ang kasunduan kasi ng dalawang pamilya, saka lang sila muling magpapakasal sa simbahan kapag nanganak na siya. Kumbaga ang kasal nila sa mayor ay cover up lamang para hindi mag-isip ng kung ano ang mga tao tungkol kay Zari. Sa sunod, ay magpapakasal tayo sa simbahan. Ako nang magsusuot ng wedding gown. Sabi ni Blaze matapos ang mabilis nilang kasal sa mayor. Nasa loob sila ngayon ng sasakyan at halata sa mukha ni Blaze ang exhaustion. Paano? Narinig na yata ni Blaze ang lahat ng pagbabanta mula sa mga kuya niya, lalo na kay Kevin, na talagang hindi tinigilan si Blaze hanggat hindi ito sumusumpa. At bakit? Dahil mas maganda ako sa'yo at mas babagay sa akin yun, no? Then I'll make sure to choose tube wedding gown para makita ng lahat ang muscles mo. Okay lang. Sexy naman ako. But heck, ang init-init nitong suot ko, no? Halatang hindi corrupt ang mayor na nagkasal sa atin kanina. Hindi mo lang mapaayos ang aircon sa office niya. Hinubad ni Blaze ang suot na coat at binuksan ang dalawang botones ng long sleeve jacket bago mas silakasan ang aircon. Sayang, sobrang guwapo pa naman ito sa suot kanina. Nagmukha talaga itong straight. Pero guwapo rin naman ito ngayon na naka-long sleeve lang ang suot. At hot pa nga eh. Are you hot? Tanong ni Blaze at sinubukang lakasan ng aircon na nakatapat sa kanya. Ayos lang, thanks. Mainit nga. Namumula na ang mukha mo. Ang nais ng magulang ni Zari ay sa bahay muna nila silang mag-asawa. Hindi pa kasi handa ang bahay na binili ni Blaze para sa kanila at may kalayuan din ang penthouse nito sa magulang ni Zari. Nag-aalala sila ngayon na buntis siya. Wala naman iyong problema sa mag-asawa. Ang kaso, iisang kwarto lang sila. Hoy, babaita! Anong ginagawa mo sa kama ko? Ani nang kalalabas lang sa banyo na si Blaze. Wala itong damit pang itaas, kaya kitang-kita niya ang maganda nitong katawan at butil lang tubig na dumadaos-dos sa matipuno nitong dibdib. Anong kama mo? Kama natin. Asa ka? Tingin mo tatabi ako sa'yo? Nag-standing ovation na balahibo ko sa'yo. Eh di matulog ka sa sofa. Basta, ayoko nasa guest room ako. O kaya ikaw na lang doon sa guest room, no? Pakaarte. Huminga ng malalim si Blaze pero umikot din papunta sa kabilang side ng kama. Hoy, huwag mo akong gagapangin ha. Asa ka naman, no? Huwag kang ang filingera dyan. Mahina itong natawa na parang natutuwa pa sa pikon niyang ekspresyon. Magpahinga ka na. Huwag ka nang mag-expect na may first night tayo bilang mag-asawa. Inis niya itong hinampas ng unan. Di naman ako nag-e-expect ha. Napaka-feeling mo talaga. Gandang-ganda yan sa sarili ha. Humalakhak lang ito at nangaasar pa. Nahiga na rin sa kama kaso ang bakla talagang naglagay pa ng unan sa gitna nila na para bang gagapangin niya. Mahirap na baka gapangin mo ko eh. Nag-iingat lang no. Lalo siyang nairita. Gusto niya itong ihulog sa kama. Pero dahil pagod siya sa dami ng nangyari sa araw na ito, umirap na lang siya. Halika na rito. Sabi nito habang tinatap ang unan sa tabi. Matulog ka na. Tumalima siya at nahiga na kahit inis siya sa katabi. Siguro dahil na rin sa pagod, sa dami ng nangyari sa araw na ito, mabilis din siyang nakatulog. It's hot. You're hugging me so tight, Blaze. Antok niyang reklamo nang naalimpungatan dahil sa init. Paano ay yakap-yakap siya nito? Ang unan na nilagay nito sa gitna nila kanina siguro hinulog nito sa sahig. Stay away! Sinubukan niya pa itong itulak palayo, pero lalo lang na humigpit ang pagkakapulupot ng braso nito sa bewang niya at kulang na lang idikit siya nito sa dibdib. It's so hot! Tinulak niya muli ito, pero ang bakla hindi man lang lumayo, sa halip ay mas humigpit ang yakap sa kanya.
Shh! You're too loud. Be quiet. But it's so hot. You're holding me so tightly, and the baby will get hot too. Then I'll make the room colder, okay? Tumihaya ito para abutin ang remote ng AC, pero ang isang braso nito ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Mas pinalamigan pa nga nito ang aircon. Hanggang kailangan niya ng sumiksik dito dahil sa lamig. Alam mo ba, Bax? Kanina nagising ako. Yakap-yakap mo ako. Pangaasar niyang sabi kay Blaze habang nag-aalmusal sila. Inirapan lang siya nito sa kamuling sumimsim sa kape. Ikaw, umamin ka nga. Type mo talaga ako, no? Shut up. Aga-aga. Sus, kunwari ka pa. Feel ko, type mo ako eh. Nagunos dili ka nga. Ayoko sa pechay, no? We, hmm, bakit magkakaanak na tayo? Napaubo-ubo ito habang umiinom ng kape. Humalakak lang siya at kumain na rin habang ang mga kasambahay na nakarinig noon ay lihim na lang ding napatawa. Naging maayos naman ang unang 2 linggo nila bilang mag-asawa. Pero mas malala ang morning sickness niya. Ang payo ng doktor sa kanya ay magstay na lamang sa bahay. Si Blaze nagtatrabaho pa rin sa opisina. Doble kayod na nga ito ngayon kasi may pamilya na itong bubuhayin at hindi na lang puro paganda. Habang si Zari, lagi lang siyang natutulog, kaya ang mga kaibigan niya nga lang ang nag-a-adjust na lang na bumisita sa kanya para makapag-banding pa rin sila. Inaalagaan ka ba naman ng asawa mo, Zari? Nag-aalala kami sa'yo. I mean, baka hindi siya nagiging mabuting asawa sa'yo. Kasi after all, he is a gay. Maayos naman siya. He is working hard for us. Magsasalita pa sana ang dalawa, kaso biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon si Blaze na nagtatanggal ng necktie. Natigil ito nang makita ang mga kaibigan niyang nasa kwarto nila. Sorry. Hindi ko alam na nandito kayo. Sandali pang natulala ang dalawa kay Blaze. Bakas ang pagkabigla sa mukha nila. Ayos lang. Aalis na rin naman kami. Dinalaw lang namin ang asawa mo. Tumango si Blaze. Tahimik na lumapit sa couch at nilapag doon ang suitcase na dala bago naglakad palapit sa kama kung nasaan sila. Huminto ito sa tapat ni Zari, umuklo at humalik sa kanyang noo, katulad ng nakagawian na nitong gawin. I'm home. Sambit nito sabay ngiti sa kanya. Binili ko ang cake na gusto mo. Pinapahanda ko na kay Manang. Okay. Kumain ka ba kanina? Yeah, magdala-dala sila Laura. Nakakain na ako. Alright. I'll just go change. And then, we'll eat the cake you've been craving later. Sumulyap din si Blaze sa dalawa na natulala sa kanila. Bahagya itong tumango sa kanila bago nagtungo sa walk-in closet. Paglabas, dumiretso na ito sa banyo. Si Blaze ba talaga yun? I mean, the Queen Blaze El Fierro. The diva. Was he always that manly? His whole vibe is completely different now that he is married. Ay, so we were worried for nothing. Wika naman ni Tanya, sabay bahagyaring natawa. Looks like inaalagaan ka nga niyang mabuti ang mag-ina niya. Inanyayahan pa ni Blaze ang dalawa na sumabay sa kanila na kainin ang cake na binili nito para sa kanya. Pero kailangan na raw nilang umuwi. Tama naman si Tanya sa sinabi kanina. Talagang napakabuti ng trato sa kanya ni Blaze. Liebling ang tawag nito sa kanya. Mula iyon sa German na ang ibig sabihin ay darling. Half German si Blaze at doon din ito lumaki. Kaya first language nito ang German. Sa tuwing tinatawag siya nitong Liebling, hindi niya mapigilan ang kilig na nadarama. Hindi niya naramdaman na kinasal lang sila dahil sa may responsibilidad ito sa kanya. Kung hindi niya lang alam ang totoo na bakla talaga si Blaze, iisipin niyang matagal na nitong pangarap na ikasal
at magkaroon ng pamilya. Papasok na ako sa opisina. May gusto ka bang pasalubong mamaya? Masuyong tanong ni Blaze na handa nang pumasok sa opisina. Tamad niya itong tiningnan, hindi siya sumagot agad at muling isinubsob ang muka sa unan. Lumapit si Blaze at inalis nito ang unan na nakatakip sa kaniyang muka. Hindi pa rin ba maganda ang pakiramdam mo? Ayos na, tinatamad lang akong magsalita. Tumango si Blaze pero sinigurado pa rin niya kung talagang ayos lang siya. Bago ito umalis ay sinabi niya rito kung ano ang gusto niyang kainin mamaya. Buong araw siyang naghintay sa pag-uwi ni Blaze. Buong araw din siyang ininis ng papansin niyang kuya na hindi yata kompleto ang araw kapag hindi siya naiinis. Bandang 6:00 na ng hapon nang makatanggap siya ng tawag mula kay Blaze, agad niya itong sinagot. What are you doing? Hinihintay ka. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. I'm sorry Baka malate ako ng uwi ngayon. Ang daming gagawin sa opisina. It's okay. I'm really sorry, Zari. Babawi ako pagkatapos nito. Ayos lang. Saad niya kahit na halatang napipilitan. Wala naman siyang magagawa kundi ang hayaan itong magtrabaho. Nauunawaan naman niya na kailangan itong magtrabaho. Kahit pa gusto niyang laging nasa kanyang tabi si Blaze, alam naman niya ang responsibilidad nito sa negosyo. Bago nagpaalam ang kanyang asawa, nagbilin muna itong kumain siya at huwag na itong hintayin para raw hindi siya mapuyat. Ngunit kahit na iyon ang bilin nito sa kanya, hindi pa rin siya nakinig. Hinintay niya ito kasi excited siyang makita ang asawa. At syempre, dahil na rin sa pasalubong na pinapabili niya. Late na nang makauwi si Blaze, pagod na pagod at tila nakalimutan ang pasalubong na gusto niya. Let's sleep, Libling. Pagod na saad ni Blaze habang nakayapos ang braso sa kanya. Ilang sandali siyang tahimik, nakatingin lang siya sa kisame habang nakapout. Maya-maya pa ay tiningnan niya si Blaze na nakapikit na ang mga mata. Blaze, may nakakalimutan ka ba? Na? Antok na antok pa rin saad niya. Lalo siyang napabusangot kasi hindi nga nito maalala ang ibinilin niya. Tinulugan pa siya. Kung kaya kinabukasan, hindi niya ito pinapansin. Ni tingnan ay halos ayaw niya ring gawin. Sa totoo lang, hindi niya nga rin alam kung bakit siya naiinis kasi maliit na bagay lang naman yon. Pero naiinis talaga siya. Libling, Malambing nitong tawag sa kanya. is there any problem? Hindi sumagot si Zari. Nagpatuloy lang siya sa pag-inom ng gatas na tinimpla nito sa kanya. Ang ama ni Zari na kasabay nila sa kusina ay nagtataka ring tinitingnan ang mag-asawa. Bakit kanina mo pa ako hindi pinapansin? May nagawa ba ako, ha? Wala. I don't believe you. Please tell me, what's our problem? Wala nga. Ang ama ni Zari na nakikinig ay napailing at napangisi na lang din. Paano ay alam na nito kung ano ang nangyayari. Marami na itong anak, kaya't danas na niya ang about sa nangyayari. Nagpaalam si Blaze sa ama ni Zari na kakausapin muna ang asawa. Tumangulang ito. Zari, what's our problem? Pwede mo pang sabihin sa akin para alam ko naman kung paano natin to mareresolba. Masungit pa ring humalukip-kip si Zari. Wala ngang problema, ba't ba ang kulit mo? Ngunit hindi pa rin naniwala si Blaze. Sa halip, sinubukan nitong hawakan ang kanyang kamay. Libling, Mas lalo pang naging malambing ang boses niya. hindi ko alam kung anong kasalanan ginagawa ko para magalit ka sa akin. So please tell me, para maayos ko. Ayokong nagagalit ka sa akin ng ganito. Matalim niya itong tiningnan. Wala nga. Masama lang yung gising ko kaya wala ako sa mood na makipag-usap sa'yo.
Lalong lumamlam ang mata ni Blaze na hindi mapakali kasi nagagalit ang asawa. Sinubukan pa niyang suyuin si Zari ngunit nakatanggap ng tawag mula sa opisina kaya sa huli ay napilitan siyang umalis. Kahit pa ang mga kapatid ni Zari ay pansin din ang tampo niya sa asawa. Napapailing na lang din ang mga ito. Pero sigurado silang sa mga sandaling ito, problemado na si Blaze. Hindi nga sila nakaimik dahil sa hindi mapakali si Blaze habang nasa opisina at kahit pa nasa meeting. Kaya kahit maaga pa, iniwan nito ang trabaho at umuwi na. Ngunit nadatnan nitong natutulog na si Zari. Anong problema? Tanong ni Kelvin na nakitang problemado si Blaze. Hindi ko alam kung bakit galit sa akin ang asawa ko. Mahinang natawa si Kelvin. Baka naman kasi may nagawa kang kasalanan. Umiling si Blaze. Kanina ko pa iniisip kung ano, pero wala akong maisip eh. Kahit noong hindi pa buntis ang kapatid ko, madalas niyang magalit, lalo na kapag hindi nakukuha ang gusto. Kaya nga lahat binibigay namin dyan eh. Think of it. Baka naman may nakalimutan ka. Sandaling naging tahimik si Blaze, hinahalukay nito ang isipan. Hanggang sa bigla na lamang itong tumayo, kaya't maging si Kelvin ay nabigla rin. Oh, anong nangyari? Tanong ni Kelvin. Shit, may nakalimutan nga ako. Ano yun? Yesterday, nagsabi siya sa akin na gusto niya ng Charmaine. Ano? Anong Charmaine? Sinong Charmaine? Don't tell me, natotomboy na rin ang kapatid ko ah. Hindi, prutas daw yun. Napanood niya raw online. Sobrang naging abala ako sa opisina kahapon, kaya't nawala sa isip ko. Charmaine? Sino yun? Takang-takang sinundan naman ni Kelvin ng tingin ang nagmamadaling umalis sa si Blaze para hanapin si Charmaine. Nang magising si Zari, ang una niyang nakita ay si Blaze na nakaupo sa kanyang tabi. Libling, kanina pa kita hinihintay na magising. Nasa mood na siya ngayon, unlike kaninang umaga, kaya't hindi na siya nagsusungit. Naupo siya, kaya inalalayan siya agad nito. Pagtingin niya sa bedside table, nakita niya ang mga 6 na pirasong orange. At may nabalatan na rin noon na nakalagay lang sa plato. Binilhan kita ng Charmaine. Kinuha ni Blaze ang plato na may laman na binalatan ng orange. Have some, Libling. Tahimik niyang binuka ang bibig noong sinubuan siya nito. I'm sorry, nakalimutan ko kahapon ito. Hindi siya sumagot at ngumuya lang, pero kita naman sa mukha ni Zari na masaya siya at nakain na ang cravings niya. Paanong naging Charmaine ng orange? Maya-maya pa ay tanong ni Blaze habang sinusubuan pa rin siya. Nung tinanong ko yung tindera kanina, kung may tinda silang Charmaine, hindi raw nila alam kung ano yun. Halos matawa si Zari kasi wala talaga itong ideya. Sikat sa online. Nagreklamo kasi ang orange kasi orange lang yung pangalan niya. Hindi katulad ng ibang prutas. At ang gusto niya na itawag sa kanya ay Charmaine. Bagaman nagtataka, tumango pa rin si Blaze. Teka, paano ka naman nakabili nito kung hindi alam ng mga tindera ang tungkol kay Charmaine? May batang tumulong sa akin kanina. At habang kinukwento ni Blaze kung paano ito tinulungan ng bata para lamang mahanap si Charmaine, tawa siya ng tawa at halata rin sa mukha ni Blaze na masaya itong marinig at makita siyang tumatawa. Dahil sa nahihirapan talaga siya sa kanyang morning sickness at mood swings, batid ni Blaze na hindi na rin siya nakakalabas kasama ang mga kaibigan niya. Kaya naman, sa sumunod na Sabado, naglaan ito ng oras para ilabas siya at kumain sila sa labas. Sa ngayon ay nasa isang 5-star restaurant sila. At kanina pa siya nito pinapakain. Ngunit dahil nga sa sensitive niyang sikmura, hindi niya gusto ang halos lahat ng panibagong in-order ni Blaze para sa kaniya. Yes, my wife is okay. Buntis siya kaya sensitive siya sa mga pagkain. Halatang nabigla ang waiter sa sinabi ni Blaze na asawa siya nito. Pero tumango rin at humingi ng dispensa.
Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan pa kayo ng asawa mo. Sabi ng waiter. Nilapit ni Blaze ang bago nitong in-order sa tapat niya. Sa totoo lang, sobrang dami na ng in-order nito. Ang iba ay inamoy na lang niya, tapos aayawan na niya kasi nasusuka siya. Hindi ba masyadong marami na yung in-order mo? It's fine. Ang mahalaga makakain ka, di ba? You are already losing so much weight. It's not healthy. Yes, he's that good to her. At sa bawat effort nito, hindi maiwasang mahulog ang kaniyang loob. Sa totoo lang, simula pa lang naman ay hulog na siya eh. May crush nga siya rito bago may nangyari sa kanila. Well, hindi naman yon sobrang lalim na feelings talaga. Paghanga lang. Pero ngayong mag-asawa na sila, alam niyang lalo iyong lumalim. Wala naman siyang balak pigilan ng feelings niya. Wala naman kasi siyang nakikitang mali roon kasi mag-asawa naman sila at magkakaanak na rin. Here, Inilapit ni Blaze ang chopsticks sa labi niya, kaya kumagat siya sa tempura. you like it? Nginuya niya yon at tumango-tango siya kahit na ang totoo ay hindi niya talaga gusto ang lasa at amoy nun. Blaze, Pareho nilang tiningnan ang lalaking tumawag sa kaniyang asawa at agad na umasim ang mukha ni Zari nang makitang si Josh yon, ang anak ng gobernador na naisyong boyfriend daw ni Blaze. Agad itong lumapit sa table nila habang hindi pa rin naaalis ang ngiti sa labi nito. I didn't expect I'd see you here, Blaze. Pinagmasdan ni Zari ang reaksyon ng asawa niya, kung paano ito ngumiti at kung paanong mukhang sobrang saya na makita si Josh. Why are you here? Thought you went back to Davao. Tanong ni Blaze. I had a meeting here. Next week, babalik na rin ako sa Davao. Sandali itong sumulyap kay Zari. You're not answering my calls, ha? Sorry, I've been busy. Kailan ka ulit bibisita? When I'm no longer busy. Abala pa ako sa ngayon sa negosyo at sa mag-ina ko. Nabigla si Josh habang padilim naman ng padilim ang ekspresyon sa mukha ni Zari. Oh, by the way, Josh, this is Zaria, my wife. Gulat na gulat siyang tiningnan ni Josh na inakala siguro kanina na kaibigan lang siya ni Blaze. Hi, Zari. Call me Zaria, di naman tayo close. Mahinang natawa si Blaze sa attitude niya habang si Josh ay natigilan ng bahagya. Sorry, it's nice seeing you, Zaria. Hindi siya kumibo at nagpatuloy lang sa pagkain. Hindi ko alam na nag-asawa ka na pala at babae. Yeah, we get married almost 2 months ago. Josh chuckled softly. You didn't invite us. Sorry, civil wedding lang kasi yun. Pero ikakasal kami ulit sa simbahan paglabas ng anak namin. We'll surely invite you and your family. Muling tumango ang nabigla pa rin si Josh at sinulya pa nito si Zari na tahimik lang na kumakain. I think I need to go. Naghihintay na rin sa akin yung assistant ko. Alright, take care. Ngiting sagot ni Blaze. Napakahaliparot talaga. Bading talaga. Iyon ang iniisip ni Zari sa mga oras na yon. Nasa harapan ang asawa pero ngiting-ngiti sa ibang lalaki. Ang ending, tahimik lang siya hanggang sa matapos sa silang kumain. Anyari, girl? Kanina ka pa tahimik. Is something wrong? Wala. Sumama ba ang pakiramdam mo? Dahil ba sa kinain natin kanina? Hindi siya sumagot at tumingin lang sa labas ng bintana ng sasakyan. Gusto mo iuwi na kita? Hindi pa rin siya sumasagot. Nanatili na sa labas lang ang madilim niyang ekspresyon at nakakrus pa ang braso sa dibdib. Biglang ipinagilid ni Blaze ang kotse at pinarada roon. Tell me what's wrong, Liebling. Kanina ka pa tahimik. Wala nga, umuwi na tayo. Kung walang problema, ba't kanina pa sa lubong yung kilay mo? Wala. Tanong mo roon kay Josh. Anong kinalaman dito ni Josh, ha?
Ewan. Is he bothering you? Sandali niya itong sinulyapan. Naguguluhan ang ekspresyon nito. Hindi. Then, Ewan, tanong mo siya. Kayo mag-usap. Total abot tenga naman ang ngiti mo sa kanya kanina. what? Masama niya itong tiningnan at lalo lang nagsalubong ang kilay nito. Wait, are you jealous? Jealous? Ha? Kapal naman ng mukha mo, no? Ba't naman ako magsiselos sa inyo? Mas bagay nga kayo eh. Ang gwapo nga ni Josh, parang babae din. Ka-level yun ng ganda ko. Ganong type mo sa lalaki, di ba? Di ba? O baka gusto mo rin sa mga masculine? Sa bagay naman kayo ni Josh pareho. Napatitig ito sa mukha niya. Unti-unting napangiti. Hanggang sa ang ngiting iyon ay nauwi sa tawa, kaya't lalo lang sumama ang tingin niya rito. You're really jealous. Asa ka? Kaibigan ko si Josh. Kaibigan o kalandian? Baka nga boyfriend mo yun eh. No, he's really just a friend. Eh bakit may article na lumabas tungkol sa inyo noon? Boyfriend mo raw yun. You saw it too? Of course. It was all over the news. So yan ang nasa isip mo? Bumusangot lang siya habang hindi pa rin nawawala ang ngisi ni Blaze. Kaibigan ko lang talaga yun. Hindi rin totoo yung kumalat na balita noon na may relasyon kami. He's too feminine for me. So he's not my type, no? We're just close. Lalo na't may usapan din kami. Isa pa, may boyfriend na yun. Anong usapan niyo? I'm going to buy a land sa boyfriend niya. At first, plano ko lang na gawing investment yon. But now, para na yun sa magiging anak natin. Doon lang natunaw ang inis niya. Really? Wala kang boyfriend ngayon? Boyfriend wala. Asawa meron. Pinanliitan niya ito ng mata. Wala kang side chick ngayon? Nope. At bakit naman ako magkakaroon ng side chick, ha? Malay ko ba na gusto mo nang may mga kalandian ka? No. Rest assured na wala akong iba. It would ruin our family. So I would never do that, no? Just make sure. I swear. So hindi ka na ba galit sa akin? Hindi ka na ba nagsiselos? Hindi naman ako nagsiselos. Dala lang yun ang pagbubuntis ko. Muli itong napangisi. Okay. But you're no longer mad. Hindi. Yumuko si Blaze at marahang hinaplos ang sinapupunan niya. How about our baby? Galit pa ba siya sa akin? Hindi na rin. Malumanay niyang sagot, sabay baling sa labas ng bintana para hindi makita ni Blaze ang pamumula ng mukha niya. Okay. Gusto mo na bang umuwi na tayo? O may gusto ka bang puntahan? Uuwi na. I'm tired and sleepy. Okay. Uuwi na tayo. Muli nitong sinuot ang seatbelt at pinaandar ang sasakyan. Matapos niyang malinawan kung anong namamagitan kay Blaze at Josh na iyon, para bang nakahinga na siya ng maluwag. Gumaan din ang kanyang pakiramdam na hindi na nga niya namalayang nakatulog na pala siya sa biyahe pauwi sa bahay nila. What happened to her? Tanong ni Roger nang makitang buhat ni Blaze si Zaria. Nakatulog. Hindi ko na ginising. Ayokong istorbohin ang tulog niya. Mukhang pagod na pagod, ah. Pinapahirapan ng morning sickness niya eh. Hindi nakakatulog ng maayos. O siya. Iakyat mo na sa kwarto niyo. Saad ni Roger. Nagtatakang sinundan ng tingin ni Roger ang mag-asawa. Sa totoo lang, alam ni Roger na bata pa lang, binabain na talaga si Blaze. Kaya ang makita itong nagpapakalalaki at ama sa kapatid at pamangkin, nakakashock pa rin kay Roger. Pero masaya naman siya. Isang araw, Are you okay, Libling? masuyong tanong ni Blaze pagkalabas niya sa banyo. Kakauwi lang din ni Blaze mula sa opisina. I feel like I'm gonna pass out. Mabilis siya nitong nilapitan at pinaupo siya nito sa kama. You want some water? Uminom na ako. Sa kakahit sa tubig na susuka na rin ako eh. I'm sorry, Zari. I can't help you.
Wala akong matres kaya hindi pwedeng ako ang magbuntis sa atin. Huminga siya ng malalim habang lumuhod naman si Blaze sa harapan niya para kausapin ang kanilang anak. Baby, huwag mo namang pahirapan ng sobra ang mami mo. Hindi na siya nakakakain ng maayos. Alam mo bang sobrang nag-aalala na ako para sa inyo? Ayokong nahihirapan ng mami mo. Alam mo, kasalanan mo to. I know. It's because of my sperm. I'm sorry. Tiningala siya ni Blaze. But you don't regret it, right? Regret what? Having a baby with me. Sandali siyang napatitig sa mga mata nito. Hindi niya mawari kung namamalikmata lang ba siya o sadyang may takot siyang nakikita. I don't. Sa wakas ay sagot niya at para namang nakahinga ng maluwag si Blaze. How about you? Do you regret it? I don't, Zari. Pero bigla ka na lang naging ama, tapos nagkaroon ka pa ng asawang babae. And, Well, I know na wala sa plano mo ang lahat ng ito noon. yeah, wala nga ito sa plano ko noon. But I don't regret it. Natigilan siyang muli habang nakatitig dito. I don't regret being a father and your husband. Kahit na bakla ako. And that's what mattered the most. Nasa kabila ng hirap na ito, pareho silang walang pinagsisisihan. At ang assurance na iyon ang isa pa sa mga dahilan kaya't mas naging open at malapit pa sila sa isa't isa. Nakapout siya ngayon habang nakaupo sa hapagkainan. Kanina ay pinilit siya ni Blaze na sabayan itong mag-almusal dahil nalaman nito mula sa mga kasambahay na hindi siya kumakain ng almusal. Try to eat healthy, Livling. Ayoko. Nasusuka ako sa mga healthy. Hindi pwedeng ganyan. Eat some fruits. Ayoko nga, nasusuka ako. Para din yan sa anak natin. Ayaw namin ni baby. Livling. Ayoko nga. Kung gusto mo, ikaw kumain. Bigla itong tumayo. Akala niya ay lalabas ito ng kusina at iiwan siyang mag-isang kumakain. Pero sa halip, huminto ito sa likod ng kanyang kinauupuan. Kinuha ang isang green grapes. Look up. Tiningala niya ito. Nilagay nito ang green grapes sa bibig. Kinagat ito at nanlaki ang mata niya nang hawakan nito ang baba niya, bago biglang yumuko at hinalikan siya. Inilipat nito ang green grapes sa bibig niya at hinintay hanggang nguyain niya ito. Nanlalaki ang mga mata niya habang mabagal ang nguya. Muli namang kumuha ng grapes si Blaze. Swallow it. Tumalima siya at nilunok ang laman ng bibig. Muli nitong nilagay ang grapes na hawak sa pagitan ng labi at muli siyang hinalikan at nilipat sa bibig niya ang grapes. Hanggang sa hindi na malaya ni Zari na marami na palang prutas ang nakain niya dahil kay Blaze. And just like that, iyon na ang naging paraan ni Blaze para lang mapakain siya nito kahit papaano. Parang sobrang normal na noon para rito, to the point na napapaisip siya kung bakla pa rin ba ito o naging straight na dahil sa kanya. Para kasing kissing her was the most normal thing to do. Ano ka? Baby bird? Simpleng nguya hindi magawa. Asar ng kuya niyang si Kelvin nung nakita nito kung paano siya pinapakain ng kanyang asawa. Shut up, kuya. Inggit ka lang kasi hindi ka pa rin gusto ng taong gusto mo. Ayos lang no. Ang mahalaga, hindi ako nagiging ibon. Pakaarte mo sa asawa mo. Pikon niya itong binato ng unan at malakas na lamang na humalakhak si Kevin. Paiba-iba ang cravings ni Zari na hindi alam ni Blaze kung saan hahanapin ang iba. Si Blaze at ang tatlong kuya ni Zari ay halos hindi na magkanda o gaga sa paghahanap ng cravings ni Zari para lang matigil ito sa pag-iyak. Noong isang araw, gusto ni Zari kumain ng mangga na fresh from Thailand. Ang malala, gusto nitong makita si Roger at Blaze na pumipitas noon. Kaya kahit wala sa plano, nagtungo ang dalawa pa Thailand. Makain lang ni Zari ang gusto at tumigil sa pag-iyak. Grabe ang pagod ko sa asawa mo, Blaze.
Hayop ka kasi. Dinamay mo pa kami. Reklamo ni Kelvin. Buong buhay ko, hindi ko nilibot ang palengke ng madaling araw makabili lang ng santol. At ako rin dapat ang magbabalat. Ay nako, Reklamo din naman ni Kevin. Noong nagkaroon kasi ng cravings si Zari, kahit hindi nakatira sa bahay nila si Kevin, umiiyak na tinawagan ito ni Zari para magpabili ng santol. Ayaw ni Zari na iba ang bumili. Dapat si Kevin lang, tapos dapat ito lang din ang magbabalat. Malala pa roon, madaling araw yon. Pero dahil nga sa iyon ang gusto ni Zari, wala itong choice. kung hindi pa lalabas ang pamangkin namin, baka mahalugog na natin ang buong mundo. Reklamo din naman ni Roger. Pero alam namin na mas kawawa ka, bro. Mukha kang ang panda. Halakhak ni Calvin habang nakaturo sa mukha ni Blaze. Dahil totoo naman, naawa na nga rin si Zari sa asawa kasi halos wala na itong tulog at pahinga sa pag-aalaga at pagsunod sa gusto niya. Nagigilty siya pero hindi niya rin naman kasi mapigilan. Yun talaga ang gusto ng anak nila. Sabi nga ng magulang niya, nasa sinapupunan pa lamang ang kanilang anak, spoiled na. Ayos lang yon. Para sa mag-ina ko, kahit libutin ko pa ang buong mundo, maibigay ko lang ang gusto nila. Napangiti si Zari habang si Kelvin ay napapailing. Thank you for always helping us. Seryosong sabi ni Blaze. Malamang tutulong. Kapatid at pamangkin namin yun eh. Sagot ni Kelvin. At sa totoo lang, hindi lamang siya suwerte sa kanyang asawa. Suwerte rin siya sa mga kapatid at magulang nila ni Blaze na talaga namang handang gawin ang lahat, maibigay lang sa kanila ng kanyang anak ang gusto at nanatiling mahaba ang pasensya sa kanya. Sa sumunod na linggo, bumisita rin sa bahay nila ang magulang ni Blaze para kamustahin silang mag-asawa. Kumusta naman ang pagsasama ninyo? Gabi-gabi niya akong ginagapang. Filingera, kailan ko pa ginawa yun? Ikaw nga tong makayakap at makahalik, wagas. Pagkakatanda ko, ikaw ang ganun, di ba? Halatang nangaasarap pang sabi nito. Parehong napatawa ang kanilang mga magulang. Masayang makitang maayos at masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sobrang sensitive talaga ng first to second trimester ni Zari. Halos hindi na rin malaman ni Blaze kung paano siya nito matutulungan. Ganoon pa man ay alagang-alaga siya nito. Dahil doon, pakiramdam ni Zari na pababayaan niya na ang sarili. Sa tuwing nakikita niya ang sarili sa salamin, ang una niyang iniisip ay nagiging haggard na siya. Siyempre, masaya siyang maayos ang lagay ng kanilang magiging anak. Pero at the same time, hindi rin niya maiwasang maawa sa itsura niya ngayon. Ay, I feel so ugly na. I can't take care of myself. Naiiyak niyang sabi kay Blaze na agad siyang kinomfort. You're beautiful pa rin naman. We, mas maganda pa sa'yo? Know your place, no? Bumusangot siya. Humalakhak naman ang kanyang asawa. Sabay masuyo nitong hinalikan ang kanyang labi. I'm just kidding. You're beautiful. I'm not. You're the most beautiful woman I've ever seen. Sinasabi mo lang yan kasi alam mong nahihirapan ako ngayon. No, hindi, no. Prove it. You're so beautiful that I married you kahit na bata pa lang. Alam ko na sa sarili ko na hindi ako magkakagusto sa babae. You only married me kasi nabuntis mo ako. And you're the only one woman I've ever slept with. You're that pretty na hindi ako nakatanggi sa'yo. Namula ang kanyang pisngi pero sinikap niyang itago ang kilig na nadarama. We were both drunk that night at kailangan mo kong panagutan so... Pwedeng-pwede ko kaya kayong panagutan sa ibang paraan. We could have just been co-parents, diba? But I still choose to marry you. Because I cannot bear the thought of not having the most beautiful woman in my eyes as my wife. And besides, it wasn't just a one mistake, you know? Kung di lang talaga pinagbawal ng doktor na
Gawin ulit natin yon. Ginawa ko na. Pero ayoko namang mahirapan ang anak natin, no? Nag-pout siya at halata na sa mata niya na naluluha na siya dahil sa sinabi nito. Simula talaga nang mabuntis siya, nagiging sobrang emosyonal na siya. Marahang natawa si Blaze sa kanyang ekspresyon. Pinisil nito ang pisngi niya na parabang nanggigigil. Don't cry. Let me do your hair. Nitong ikapitong buwan ng pagbubuntis niya, nagpakilala ang Kuya Kevin niya ng fiancé nito. Alam ni Zari, pati na rin ng pamilya nila na hindi tunay ang relasyon ng dalawa. Pero mabait si Kisses, maging ang anak nitong si Sky, kaya hinayaan lang iyon ng kanilang magulang. Isa pa, may hinala rin naman kasi silang magiging totohanan din daw ang relasyon ng dalawa sa bandang huli. Isang linggo nang nasa ibang bansa si Blaze para sa business trip. Ayaw nga sana niyang iwan siya kaso kailangan. Nag-iisang anak ito ng Del Fierro, kaya normal lang na maging active din ito sa kanilang negosyo. Libling, are you okay? Ayos lang ako. What about you? Mukhang pagod ka. I'm fine. Kakatapos lang ng mahabang meeting. Do you miss me? Di naman. Pagsisinungaling niya. Sa ating dalawa, parang ikaw pa nga ang mas nakakamiss sa akin dahil halos oras-oras kang tumatawag. Dahil ayoko mamiss niyo ako. You really don't miss me? How about our baby? Hindi niya rin ba ako namimiss? Sa tono ng boses ni Blaze, mukhang nagtatampo na ito at halata ring nangungulila na sa kanila. Kaya hindi na niya ito inasar pa. We miss you too, Daddy. Gusto ko yan. Ha? That you miss me and you call me daddy. Hindi ako tumatawag sa'yo na Daddy, no? Ang anak mo yun. I still like it. Ilang sandali pa, may narinig siyang tinig ng isang babaeng kumausap kay Blaze. Inaaya nito ang asawa niyang magkape. Hindi siya nagsalita. I'm married, Miss Mendoza. Sabi nito sa babae. Si Zari na nakikinig lang ay napakagat ng pangibaba niyang labi upang pigilan ang paglawak ng kanyang ngiti. Blaze truly respects her and their marriage dahil doon lalo niya itong minamahal. Sorry about that, Libling. Sabi niya pag-alis ng kumausap rito. By the way, the day after tomorrow, makakauwi na ako. May gusto ka bang pasalubong? At dahil spoiled siya ng kanyang asawa na nagiging lalaki na pagdating sa kanya, sinabi niya nga rito kung ano ang gusto niya. Pag-uwi nito, sinundo niya ito sa airport. Sobrang excited siyang makita ito. Pero natigilan din at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan nang makita niya na ito. Blaze looked totally different. Mas maikli na ang gupit. Nakasuot na ng long coat. Ang isa nitong kamay ay may hawak na bulaklak, habang ang isa ay hila ang maleta nito. May malawak itong ngiti habang naglalakad papalapit sa kanya. At dahil doon, pinagtitinginan sila ng mga tao sa airport. Habang tulala pa rin si Blaze, simula noong naging mag-asawa sila, noong kinasal sila at ngayon niya lang ito nakitang ganito ka-manly. Hello, darling. Bati nito pagkalapit. This time, hindi na sa wikang German na madalas nitong itawag sa kanya. Kanina ka pa ba naghihintay? Ha? Napakurap-kurap siya sa kanyang napakagwapong asawa. Hindi naman. Why are you blushing? Do you miss me that much, huh? You look totally different today, ah. Am I? Yeah. So, is your husband handsome? Nag-init ang pisngi na tumango siya. You are... Gusto mo? Lalo pa siyang pinamulahan habang tumatango. Habang si Blaze ay proud na proud namang humahalakhak. I knew it. Binigay nito ang bulaklak na hawak sa kanya na nahihiya niyang tinanggap. You look so beautiful today too, Libling. Kahit na noong nanganak na siya, walang nagbago sa pagkikitungo nito sa kanya. Kung tutuusin, meron naman, pero in a good way. Mas naging maalaga sa kanya si Blaze.
mabuting ama rin ito kay Yat. Hindi hinahayaan ni Blaze na siya ang mag-alaga kay Yat sa madaling araw dahil mas kailangan niya raw ng pahinga, kaya kahit pamaaga pa ang pasok nito sa opisina, ito ang laging nagbabantay sa kanilang anak. What's this, Libling? Nagtataka nitong tanong matapos niyang ibigay ang regalo niya. Happy Father's Day, Blaze. Masuyong sabi nito. Napatingin siya sa orasan. 12:13 a.m. pa lamang. Sinakto kong 12 dahil gusto kong ako ang unang babati sa'yo. Natulala ito hanggang nanubig ang mga mata nito kaya nag-alala siya. Anong problema? Hindi mo ba nagustuhan? No, I like it. I love it so much. Nanginig pa ang tinig niya kaya't napangiti rin siya. Bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Kaya niyakap niya rin ito pabalik. Thank you so much, Zaria. Sa totoo lang, kanina ay nag-aalala siya dahil baka hindi magustuhan ni Blaze ang regalo at surprise niya para rito. Pero ngayong ganito ang reaksyon nito, napakasaya din niya. Masaya siya sa araw na ito. Nadagdagan niya ang saya ni Blaze dahil sa buhay ng isang ama, isa ang araw na ito sa pinakamahalagang moment. Matapos kumalas sa yakap, sinuot niya na rito ang regalo niyang kwintas. Bagay sa'yo. Hinawakan nito ang pendant at saka hinaplos ng daliri bago muling tumingin sa mga mata niya habang maluha-luha pa rin. I love it. Thank you for appreciating me. You're a great father, you know that. Alam kong ilang beses mo na itong narinig mula sa ibang tao. And I wanna tell you that again. Napakabuti mong ama kay Yat, Blaze. Ang swerte namin ng anak natin na ikaw ang naging ama niya. Lalo pang nanubig ang mga mata nito at niyakap siya ng mahigpit. Ilang sandali pa, muling umiyak ang anak nilang nagising. Pinahid ni Blaze ang luha bago lumapit sa crib ni Yat at saka ito binuhat. Salit-salitan ang pagsayaw nila kay Yat hanggang sa muli itong nakatulog kaya dahan-dahang muli itong nilapag ni Blaze sa crib. Ilang sandali pa nilang parehong pinagmasdan ang kanilang anak. Yat is very healthy. Kamukhang-kamukha rin ito ng ama. Kulay ng buhok lang yata ang namana ni Yat kay Zari. Dahil sobrang gwapo ni Blaze, natural lang na pagagwapo rin ng kanilang anak. Ngunit dahil nga sa mas kamukha nito ang ama, madalas din siyang asarin ng mga kuya niya na siya raw ang nagpakahirap sa paglilihi at panganganak, pero ang ama ang naging kamukha. What about we get married again next year? Biglang sambit ni Blaze. Nandirito sila ngayon sa veranda dahil parehong hindi pa inaantok. Dito na muna sila nagpahangin. It's a good idea. I'll talk to my parents about it. Bukang bibig din ng kanilang mga magulang ang tungkol sa kanilang kasal sa simbahan. Kaya hindi rin niya mapigilan minsan ang sarili na isiping baka napipressure na si Blaze sa mga taong nasa paligid nito. Everything must still be shocking to Blaze. Tapos ngayon, kailangan na naman itong pakasalan siya. Although gusto rin naman talaga ang ideyang muli silang ikasal sa simbahan, ayaw naman niyang napipressure lamang si Blaze. Talaga bang gusto mong pakasalan ako ulit? Makalipas ang mahabang sandali, ay nagtanong siya rito. Oo naman. Di ba sabi ko naman sa'yo noon, napakakasalan kita ulit sa simbahan. Nag-aalinlangan niyang tiningnan si Blaze. Kaya mo lang ba ginagawa ito dahil nangako ka sa akin at sa pamilya natin noon? What? Napipilitan ka pa rin ba? What are you talking about, Libling? Well, tumitig ito sa kanyang mata na puno ng hindi mapangalanang mga emosyon. Nanlambot ang ekspresyon nito at lumamlam ang mga mata. Simula pa lang din, di na ako napipilitan sa'yo. Kaya kita gustong pakasalan ulit. Dahil sa gusto kitang iharap sa altar. At dahil mahal kita. Mahal mo ko? Oo naman. At hindi lang yun dahil sa ina ka ng anak ko. I was already in love with you. Even before you were pregnant with Yat. Ha?
ang tangi niyang naisatinig dahil sa gulat. I'll admit back then, I didn't think it was love. I thought it was just admiration. After all, noon pa man alam ko ng bakla ako. Iniisip ko rin na malabong magkagusto ako sa babae. You were really adorable, always so cheerful. And you had the kind of family anyone would be lucky to have. Madalas kang ikwento ng dad mo kay dad. So even before pa tayo nagkita, may mga alam na ako tungkol sa'yo. He said, you're really kind. Even Kevin, who always acted like he couldn't stand your family, cared about you more than he ever let on. At the time, I was convinced I only liked men. But eventually, I realized that wasn't the truth. The truth is, this gay man is simply in love with you. Hindi nakakapagsalita si Zaria. Gulat na gulat lamang siya habang nakatingin kay Blaze. Pakiramdam niya nga ay napako na rin siya sa kaniyang kinatatayuan. At tumigil din sa paggana ang utak niya. Wala akong pinagsisisihan sa kung ano man ang nangyari noon. Masaya ako nagkaroon tayo ng anak. Nakinasal ako sa'yo. Hindi ako napipilitan sa kung ano man. Yes, I am a gay pero kaya kong maging mabuting asawa sa'yo at ama sa anak natin. Kasabay ng pagkurap niya ay ang pagtulo naman ng luha sa kaniyang mata. Mabilis na inabot ni Blaze ang pisngi niya at pinahid ang luha. Don't cry. May nasabi ba akong hindi maganda kaya ka naiiyak? No, it's just that I love you too. Bigla niya itong niyakap. Bahagya itong yumuko upang mas mapulupot niya ang braso sa batok nito at isiniksik niya rin ang muka sa crook ng leeg nito. Naramdaman niya ang pagngiti nito habang hinahaplos ang likod niya. I love you more than anything, my libling. Sa vow ko, dapat sasabihin ko lahat ng yun eh. Pero mabuti na lang pala, sinabi ko na ngayon. Dahil baka abutan pa tayo ng gabi sa simbahan. Kung sa vow ko pa sasabihin lahat ng nararamdaman ko. Sa kanilang kasal, wala na sigurong papantay sa kasiyahan nilang dalawa. Imbitado ang lahat ng malalapit sa kanila, na masaya ring makita sila. Mabuhay ang bagong kasal! Malalakas ang sigawan ng mga bisita habang naglalakad sila ni Blaze palabas ng simbahan. Nakakapit siya sa braso nito at abot langit ang ngiti. Blaze, baka sundan niyo agad si Iyat ha? Biro ng uncle ni Blaze. Kambal sana. Biro din naman ni Blaze, kaya't nagtawanan ang mga bisita habang mahina naman niyang hinampas ang braso nito. Bago sila sumakay ng sasakyan, humalik muna sila sa kanilang anak na buhat ng lola nito. Ang mga ito na muna kasi ang magbabantay kay Yat para mas ma-enjoy daw nila ang first night nila bilang mag-asawa. Hinawakan ni Blaze ang kanyang kamay habang ang isang kamay naman nito ay hawak ang manibela. Thank you for choosing me, Zari. Malambing siyang ngumiti. And thank you for loving me, Blaze. Habang palayo ang kanilang sasakyan, sa simbahan, hindi mawala ang ngiti sa labi nilang mag-asawa. Pareho nilang alam na hindi pa ito ang wakas. Nagsisimula